marami na ang nakukuhang benepisyo sa gobyerno na siyang malaking tulong sa mga taong salat sa kabuhayan. Ngunit nagiging mainit din ito sa mata ng mga taong sakim. Katulad ni Jolina, kung saan lahat ng maaaring pagkunan ng pera ay nilalapitan niya, kahit na may mas karapat-dapat pa para sa pinansyal na tulong. Dahil sa kasakiman niya, mabibigyan siya ng leksyon. Maaari pa kaya siyang mapagbago nito o hahayaan na lang siyang lamunin ng kamalian na nagawa niya at habang buhay siyang sasailalim sa itim na kapangyarihan? Paldo-paldo na naman tayo! Sahod sa 4-piece ngayon! Sarap! Ang bango talaga ng pera! Ano, ready nyo na ang lamesa mamaya, taong eats na tayo. Magluluto lang muna ako ng tanghalian. Siguro mga 3:00 laro na tayo. Kahit na anong oras nyo pa gusto, uubusin ko tong pera na to. Ipinapaypay pa ni Jolina ang pera na nakuha niya mula sa pinansyal na programa galing sa gobyerno. May pagmamadali rin siyang nag-asikaso ng kakainin ng mga anak niya. May 2 anak si Jolina at lahat yon ay nag-aaral. Lahat ay nasa elementarya pa lamang. Nasa 3 baitang ang kanyang bunso. Kasama siya sa tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4-piece. 3 taon na siyang kasama rito, kahit pa man hindi naman talaga siya kabilang sa mahirap na pamilya. Ang asawa niya ay may magandang trabaho at tinutulungan siya ng mga kapatid niyang nasa ibang bansa. Kita naman sa kanyang bahay kung gaano kaganda ang estado ng kanyang buhay. Kaya kadalasan na ang perang nakukuha niya ay pinangsusugal niya o di kaya ay ginagastos lamang sa luho. Sustentado siya ng asawa, kaya kahit na minsan ay hindi naging problema sa kanya ang pera. O ano, game na? Nakapagluto naman ako ng pagkain para sa kanila eh. Kakain naman na yung mga yon pag uwi. Tara na, kahit hanggang bukas pa tayo matapos. Show money tayo ah. Baka yung iba dyan, wala namang panlaro, nakikisali rito. Ayoko pa naman yung nabibitin ako. Siguraduhin nyo lang na kaya nyo ako sabayan ha. Habang binabalasa ang baraha, biglang dumating ang pamangkin niya. Panganay na anak ng kuya niya na nasa ibang bansa. Dahil may kalapitan lang ang bahay ng pamangkin na si Julius, madalas na nasa bahay nila ito nakatambay, lalo na at wala rin siyang kapatid. Tita, kanina pa po kayo hinahanap ni Manang Cecil. Andito lang po pala kayo. Kanina pa po ako pabalik-balik sa bahay. Mabuti na lang at nagtanong po ako kung nasan kayo. Ay, ano ba naman yan, Julius? Sana sinabi mo na busy ako at marami akong inaasikaso. Hayaan mo siya. Ayoko mabadtrip at baka malasin lang ako sa pagsusugal ko. Umuwi ka na lang sa bahay. Kapag ando ng mga pinsan mo, sabihin mo na may merienda akong iniwan sa ref. Nakapagluto na rin naman ako ng ulam eh, kung sakaling gustong kumain ni Kira ng kanin. Ikaw rin, doon ka na sa bahay kumain, samahan mo muna sila. Bilisan mo na, umalis ka na rito. Huwag mo akong guluhin dito ah. Ang ganda-ganda pa naman ng laro namin. Sabi po kasi ni Manang Cecil, kung may pera na raw po ba kayo. Ang sabi niyo raw po kasi pauutangin niyo siya kapag nakapindot na kayo. May pindutan na raw po kanina, kasi nakasahod na ng 4-piece yung isang kapitbahay niya. Papuntahin ko po ba rito? Pabalik-balik na rin po yun kasi sa bahay kanina pang tanghali. Kawawa naman. Ang init pa naman. Aba, bakit mo pa pupuntahin dito? Sinabi ko na nga sa'yo na hayaan mo siya, di ba? Mangungutang siya eh. Alam na nga niya na kailangan ko rin ng pera. Hayaan mo siya. Matuto siyang maghanap ng kaperahan. Hindi yung kapag may kailangan siya, lalapit siya sa ibang tao. Kung sana ginagamit niya ang kukote niya, hindi puro bibig at pagpapaawa. Tanga-tanga kasi ng babae na yun eh. Kukupad-kupad sa bigaya ng ayuda. Nung nakaraan nagbibigay ng pera yung tumatakbong konsehal, hindi niya tinanggap. Ang gusto manindigan sa prinsipyo niyang hindi siya nagpapabayad ng boto. O ngayon, mamatay siya sa gutom. Ipansaing niya yung prinsipyo niya.
Basta ako, wala akong pakialam sa kanila. Hanggat nakakakuha ko ng pera galing sa gobyerno, safe ako. Sige na, ibalasan nyo na yan. Ikaw Julius, umuwi ka na. Kapag hinanap ako ni Cecil, sabihin mo hindi mo alam. Huwag mo ko ituturo dito, ha? Kasi naman tita, naaawa na ako sa kanya. Ipambibili niya raw sana ng pagkain at gamot. Nakausap ko na raw kasi niya tungkol dyan sa utang. Isa pa, mas maawa ka sa sarili mo kapag hinagis ko sa'yo tong lamesa. Ayoko sa lahat yung nagbibigay ng malas kapag nasa sugalan ako. Napakamot na lang sa ulo ang binatilyo dahil hindi niya alam ang kanyang susundin. Pero sa huli ay wala rin naman siyang nagawa kundi bumalik sa bahay. Si Jolina naman ay tuwang-tuwa sa pagsusugal. Winawaldas ang perang hindi naman niya pinaghirapan. Inabot sila ng madaling araw bago umayaw ang mga kalaban niya. Bad trip ah. Talo ako ng 3,000. Nadaya ata ako ng mga yun. Nagkakampihan sila eh. Paano na kaya gagawin ko nito? Ay sakto, may listahan ng mga watcher bukas. Magkakaroon na naman ng bigayan ng pera. Maaga na lang ako mag-aasikaso para mauna ako sa pila. Magkano rin yun ah? Nasa 3K din yun. Umuwi si Jolina na tanging barya na lang ang laman ng bulsa. Para bang baliwala lang sa kanya ang pera na nilustay niya sa sugal dahil hindi naman talaga yon galing sa kanyang dugot pawis. Sa paglipas ng mga araw, palaging nangunguna si Jolina sa bigayan ng ayuda. Madalas ay nasa unahang listahan ang pangalan niya. Kahit na hindi siya magpunta, may naglilista na para sa kanya, lalo pat may kapit din siya sa barangay. Habang nagpapahinga sa loob ng bahay si Jolina, narinig niya ang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pinto. Aba, sandali lang naman! Bakit kailangan pang kumatok? Sa susunod tumawag na lang ah! Anong kailangan mo? Ate Jolina, makikisuyo lang sana ako. Mangungutang ka ba? Hindi ako nagpapautang eh. Ayoko ma-stress pagdating sa singilan. Pasensya na, subukan mo doon sa iba. Hindi naman po tungkol sa utang. Gusto ko lang sanang sabihin na baka pwedeng ako na lang ang pumalit sa pangalan ng asawa mo. Para dun po sa tupad. Kasi napansin ko na 3 pangalan ang nakalista. Yung sa'yo, sa asawa mo at sa kapatid mo. Pero wala naman dito yung kapatid mo. At hindi rin naman po magagawa ni Kuya Bong na maglinis kasi po may trabaho siya. Nagbabaka sakali lang po ako kasi kailangan din namin ng pera. Bakit ka ba nakikialam? Sinisilip mo ba ang mga nakukuha ng pamilya namin? Aba, para saan pa? Kasama ka ba doon sa mga inggit na inggit kaya hilig manira ng kapwa? Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Nagbabaka sakali lang ako. Galing kasi ako sa barangay at may nakapagsabi sa akin na ganun nga ang nasa listahan. Medyo unfair naman sa part namin yun, kahit ito lang po sana. Kasi nasa 4-piece ka naman po eh. May iba pang mga bigayan na kasama ang pangalan ninyo. Hindi! Ayoko ipalis ang pangalan ng kapatid at ng asawa ko doon. Ang galing mo naman! Sino ka ba para pagbigyan ko? Gusto mo lang akong utakan eh. Aba Maria, matanda na ako para lamangan mo pa. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka napasama sa listahan dahil siguro hindi ninyo deserve yon. Ang sugapa mo naman kung pati to gusto mo pang alisin sa akin. Mahiya ka naman. Ang punto ko po rito, hindi naman po kasi nakakapaglinis ang asawa nyo. Paano naman po siya pipirma doon? Baka masayang lang din. Kaya nga po ako nagpunta rito para sana maging maayos ang usapan natin. Huwag naman po kayong magalit. Ang ayos ko naman pong humarap sa inyo. Ako na ang bahala doon. Nakakasira ka ng araw, alam mo ba yon? Doon ka na nga. Ayoko nakikipag-usap sa mga ganyan, lalo na sa mga hampas lupa na gaya mo. Ang kitid pa ng utak, hindi makaunawa ng kapwa. Diyos ko po, patawarin talaga. Pabalagbag na isinarado ni Jolina ang pinto at bumalik sa kanina niyang pwesto. Sa paglipas ng mga araw, hindi siya tinitigilan ni Maria na pakiusapan. Ngunit ilang beses niya rin itong tinatanggihan. Pinagtatabuyan niya ito
na para bang isang hayop na ayaw niyang makita. Nasisira rin ang kanyang araw sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang landas dahil alam niyang pipilitin lang siya ni Maria na ipaubaya na sa kanya kahit isa lang sa mga nakalistang pangalan para sa tupad. Diba? Sino ba namang hindi maiinis sa kanya? Ang tanga niya kasi. Kung sana nakipila siya ng mas maaga, hindi sana siya ganyan. Hay nako, pinababayaan ko na lang sila. Kahit ang daming naiinggit sa akin, kesyo mas pabor daw sa akin ng mga ganyan dahil kamag-anak ko si Kapitan. Ay ano naman? Kasalanan ko ba na kaming mga kamag-anak ang inuuna? Bakit kasi hindi sila magpapasok ng kamag-anak nila sa gobyerno? Sa bagay, sino ba naman boboto sa mga kamag-anak nila? Katulad lang din naman nilang mga dukha at walang alam. Hay, sumasakit lang ang ulo ko kapag iniisip ko. Pinakalma ng kumari niya si Jolina upang manahimik na ito sa pagsasalita dahil wala naman siyang ibang bukang bibig kundi puro Maria at pagyayabang sa mga ayuda niya. Maging sila ay nagsasaawa na sa kanya, ngunit tinitiis lang nila. Habang nasa labas sila ng bahay at nagpapahangin, napansin nilang palapit si Maria. Ilang hakbang pa ang layo niya, pero pinagsisigawan na siya ni Jolina. Ano? Kukulitin mo na naman ba ako? Tama na, please lang. Payout na namin, kaya manahimik ka na dyan sa kakakulit sa akin. Sa susunod kasi agapan mo, hindi yung para kang tood kung gumalaw. Gumamit ka nga ng utak at diskarte, ha? Bakit po kailangan niyo pang sumigaw? Wala naman po akong gagawin. Dadaan lang ako dahil pupunta ako sa tindahan. Sos, nagpapalusot ka pa. Alam ko naman na kukulitin mo na naman ako tungkol dyan sa tupad. Basta sinabi ko na sa'yong wala kang mapapala sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo kung sa'yo ko ibibigay yun, kailangan namin ng pera. Kapag dating sa usaping pera, dapat wais ka. Hindi lahat ng tao madadaan mo dyan sa pagpapaawa mo. Makikiraan po muna. Sana tablang ka naman ng hiya, Maria. Hindi na kumibo pa si Maria dahil nakakaramdam siya ng panliliit. Maraming tao rin kasi ang nasa labas dahil naghihintay sila ng parating na ayuda. May mga hawak silang stab na mamaya lang din ay ibibigay nila sa mga opisyal ng barangay na magbibigay ng mga ayuda. Ano ba naman yan? Ang init-init na dito. Ang tagal pa magbigay ng mga yan. Hindi man lang inaayos sa mga trabaho nila. Oh, ayan na pala sila. Hoy, dito muna kayo! Unahin nyo na rito sa bahay ko at gusto ko nang pumasok sa loob. Napakainit dito sa labas. Pawis na ako. Hay, ang lagkit ko na kahit bagong ligo ako. Galing pa namang abroad ang lotion na gamit ko. Pinagsisigawan ni Jolina ang mga taong nagbibigay ng mga ayudang nakalagay sa isang bag. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito dahil mas inuna nilang lapitan ang mga madadaanan nila. Dahil doon ay mas nanggalaiti sa galit ang ginang hanggang sa lapitan na siya ng dalawang namamahagi ng ayuda. Ibinigay niya ang 8 stab. Ano ba? Bakit ang babagal yung mamigay ng ayuda? Sayang lang ang pinapasahod sa inyo. Kung ganyan kayo kakukupad kumilos. Daig nyo pa mga pagong ah. Nangatwiran ang isang babae na hindi naman nila mapagsasabay lahat dahil iniisa-isa nila ang mga stab kung wala bang namemeke nito. Ganon din ang ginawa sa hawak niya. Nagtaka rin ang mga namamahagi ng ayuda dahil masyadong maraming stab ang hawak niya. Halata rin namang hindi ganon kalaking pamilya ang meron sa loob ng kanilang bahay. Nagtanong pa ang isang babae, ngunit sa halip na sagutin ng maayos, pabulyaw na nagsalita si Jolina. Aba talagang kailangan nyo pang alamin? Bigyan nyo ako kung ilan yung hawak ninyo. Nakikita nyo na nga na hindi yan peke. Ano pa bang tinatayo-tayo nyo dyan? Trabaho nyo yung mamigay, hindi ang mag-imbestiga. Baka gusto nyo isumbong ko kayo kay Kapitan. Kamag-anak ko yon. Meron din kami mga kamag-anak na pulis at attorney. Alam nyo bang bawal sa batas itong ginagawa ninyo? Akin na, nasa na ba?
Ang init na nga rito sa labas. Pinapainit niyo pa pati ang ulo ko. Napakamot na lang sa ulo ang dalawa habang pinagsisigawan sila ng ginang. Nagbigay sila ng 5 bag kay Jolina at sinabi na babalikan na lang ang 3 mamaya. Dahil yun lang ang nabitbit nila. Bakas din ang pagod sa kanila dahil ilang oras na silang naglilibot sa barangay upang mamahagi ng ayuda. Ay, hindi pwede yung ganyan. Sasama na ako sa inyo para makuha ko pa ang 3 bag. Niloloko nyo ata ako eh. Alam ko yung mga galawan nyo na yan. Kulang ang ibibigay nyo sa akin para iuuwi nyo ang sobrang ayuda. Sus! Baka naman karmahin kayo sa ginagawa ninyo. Nanlalaman kayo ng kapwa ninyo. Diyos ko, kabahan naman kayo sa ganyang gawain. Ang babata nyo pa naman. Pero ngayon pa lang pinapakita nyo na kung gaano kayo kagahaman. Naku, ganyan ang mga taong dapat iniiwasan eh. Matining ang boses ni Jolina at sumasabay pa sa init ng panahon ang mga salitang binibitawan niya. Upang matahimik na lang ang utak ng dalawa, ibinigay na nila ang hangad ng ginang. Matapos nun ay pumasok na rin siya sa loob ng bahay at inayos ang mga nakuha niyang ayuda. Pinagsama-sama niya ang mga bigas na nasa 24 kilos din, maging ang mga pagkain na kasama sa loob ng bag. Oh, tita, ang dami naman po niyan. Parang hinakot niya na lahat ng nasa sasakyan nila. Aba ganyan talaga dapat. Kulang pa nga yan ng 5. Hindi na kasi binigay sa akin dahil baka raw mahalata. Yung 2 ibinigay ko sa kumari ko, kaya ayan lang muna sa ngayon. Ang konti nga eh. Kaunti pa po pala yan? Paano naman po yung iba na isa lang ang nakuha? Masaklap, yung iba wala pa. Aba hindi ko na problema yun. Basta sa akin, kumpleto. Bilang ko yan ha, baka may mawalang biskwit dyan. Huwag kang kukuha dyan. Kinabukasan, nagbukas ng tindahan si Jolina at ibinenta niya ang mga ayuda na nakuha niya. Sinalansan niya ang mga pagkain para madali lang itong makita ng mga bibili. Tita, bakit binibenta niyo po yan? Di ba dapat libre po yan kasi binigay yan ng gobyerno? Huwag mo nga akong pakialaman, bata ka. Hindi ito libre. Sa panahon ngayon, wala na ang libre. Pinaghirapan ko rin niyang kunin. Ang galing naman nila kung makakalibre sila. Kasi narinig ko po na may mga hindi nakakuha ng ayuda. Ibigay mo na lang po yan sa kanila. Katulad doon sa kaklase ko. Ang dami po nila sa bahay tapos isa lang ang nakuha nila. Tapos, ikaw tita, ang dami-dami. Hindi naman lahat yan makakain. Tignan mo po yung sardinas. Hindi naman ganyan ang brand na kinakain nyo dito sa bahay. Hindi naman yan kumakain si Kira. Ibigay mo na lang po yan sa kanila. Kawawa naman sila. Mamaya, ma-expired lang yan. Masayang pa. Katulad po last year, yung mga noodles na bulok lang. Para sana po mapakinabangan pa ng iba, tita. Hindi ko problema ang mga problema nila. Hindi ako ang naghihirap, kaya wala akong pakialam sa kanila. Dapat maging mautak sila sa buhay. Kaya nga mahihirap pa rin sila hanggang ngayon dahil hindi nila ginagamitan ng diskarte ang mga bagay-bagay. Paano nga po sila makakadiskarte kung may mga nang-aabuso? Paano po magiging pantay-pantay ang lahat kung may mga gustong makalamang? Wala ka pa sa hustong edad para pangaralan ako. Mas matanda ako sa'yo, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Aba, nagiging bastos ka na ah. Nangangatwiran lang po ako. Magkaiba po yun sa pambabastos. Kasi aanhin niyo naman po yung mga pagkain na yan. Magpapadala pa si Papa ng balikbayan box next week. Ang dami rin pagkain dun. Kaya tita, ibigay mo na po yan sa mga nangangailangan. Basta, dyan lang yan. O siya, ikaw na muna magbenta rito ha. Bantayan mo yung maigi, may pupuntahan lang ako. Kaperahan to, kaya hindi pwedeng baliwalain. Ano ba naman po yan? Nahihiya naman po ako magbenta, tita. Alam naman nilang galing yan sa ayuda. Magsarado na lang po kayo. Aba, nagrereklamo ka pa ngayon?
Sundin mo na lang kung anong pinag-uutos ko sa'yo. Hindi yung ang dami-dami mo pang sinasabi dyan. Nako, Julius, huwag mong painitin ang ulo ko. Minamalas mo ang araw ko. Kapag nagkaroon ng aberya mamaya ang kuhanan ko ng pera, nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Sa'yo ko ibubunto ng galit ko. Umayos ka, ha? Walang nagawa ang binatilyo. Sinunod niya ang utos ng tiyahin. Inabot ng hapon si Jolina para makuha ang 5,000 ayuda galing sa programa na may kinalaman sa pagsisimula ng negosyo para sa mga ina. Pinaypay niya ang pera sa kanyang buong katawan bilang tanda na lalapitan pa siya ng mas maraming kaperahan. Habang naglalakad siya pauwi, nakita niyang paalis na si Maria sa tapat ng bahay nila. Nakita niya rin ang berdeng bag na pinaglalagyan ng ayuda. Malakas ang kutob niyang may laman yon, kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya na rin nagawa pang pigilan si Maria dahil mas nauna niyang inisip ang mga natirang pagkain sa loob ng tindahan. Hoy, Julius! Ano yung nakita ko? Bakit may bitbit na ayuda yung babae na yon? Bumili ba yon? Nagbayad ba siya? Ibinigay ko po yun, ta. Naaawa po ako. Hindi pala sila nabigyan ng ayuda. Nakita ko marami naman po dyan. Tapos, may pasobra pang bigay si Kapitan. Dinala niya po kanina rito. Kaya nagbahagi na lang po ako sa iba. Isa lang naman po yun. Hindi naman siguro malaking kawalan para sa inyo. Libre niyo lang din naman po nakuha yan. Ang tanga mo talaga! Nilulugi mo ang negosyo ko eh! Hala sige, kunin mo yung binigay mo sa babae na yon. Naku, talagang nakakagigil kang pagbantayin. Pinapaaral ka naman sana, pero ang bobo mong umintindi. Matanda ka na, Julius. Ano ba naman yan? Aray po, tita. Huwag niyo naman po akong kurutin. Nasasaktan po ako. Isusumbong ko po kayo kay Mami. Kahit magsumbong ka sa nanay mo, siya pa ang magagalit sa kabubuhan mo. Nakita mo ba? Ilang kilo rin ang nasa bag na yun. May mga kape at noodles pa. Magkano rin maibebenta yun? Tapos binigay mo lang ng ganon-ganon? Tita, hindi naman po kayo malulugi dahil hindi niyo naman po yung binili. Wala naman po kayong perang inilabas. At saka, may nakuha naman po kayong pera ngayon. Siguro naman po hindi kabawasan sa pagkatao niyo na magbigay naman kayo sa iba. Kabawasan yun! Hindi palaging kabutihan ang inaatupag, ha? Kung ganyan ka palagi, ikaw lang ang mauubos. Hindi na uso ang mapagbigay ngayon dahil ikaw ang pagsasamantalahan ng mga tao. Ang tanga talaga! Saglit lang pinagbantay, ganyan pa ang ginawa. Sandali lang, ako ang kukuha sa bahay ng babaeng yun. Isarado mo yung tindahan. Siguro naman naiintindihan mo na ako, no? Hindi na naghintay pa si Jolina na makapagsalita ang pamangkin dahil agad na rin niyang pinuntahan si Maria sa bahay nito. Sa pinto pa lang, dinig na niya ang iyakan ng mga bata dahil may kambal na anak si Maria at maliit pa ang mga yon. Wala roon ang asawa ni Maria dahil nagtatrabaho ito bilang karpintero at lingguhan kung umuwi. Hoy! Hoy! Teka! Natigilan si Maria sa kanyang ginagawa. Akma na kasi niyang huhugasan ng bigas para makapagsaing na. Teka lang! Huwag mong isasaing yan! Ang kapal ng mukha mo! Sinamantala mo talagang wala ako sa bahay kaya nang hingi ka ng ayuda sa pamangking ko? Mukha ba akong politiko na kailangan magpalakas sa'yo? Akin na nga yan! Ate Jolina naman, isasaing na nga kukunin mo pa. Konti lang naman ito, para lang makakain na ang mga anak ko. Hindi pa kasi dumarating ang asawa ko kanina pa sila nagugutom. Wala rin naman akong pera para sana maipambili ng biskwit nila. Kaninang umaga pa ang huli nilang kain. Ay, wala akong pakialam kahit magutom ang mga batang yagit na yan. Akin na, ibalik mo yan dito sa plastic. Sa susunod, Maria, matuto kang dumiskarte, ha? Hindi yung aasa ka lang sa ayuda ng iba. Bawasan mo naman ang kakapalan ng mukha mo. Ibang klase ka na Masyado ka mapagsamantala ng kapwa mo.
Kahit 2 takal na lang ate, kahit yung pansaing ko na lang ngayon. O kaya 1 takal, maglulugaw na lang ako. Para lang maitawid namin tong gabi na to. Ayoko namang matulog ang mga bata na walang laman ng tiyan. Hindi! Hindi! Kahit 1 butil pa yan, ibalik mo sa akin. Nananamantala ka, tapos magpapaawa ka ngayon? Maging aral sa'yo tong ginagawa mo. Diyos na lang ang bahala sa'yo. Hindi pinakinggan ni Jolina ang pakiusap ni Maria. Kahit nadinig pa niya ang iyakan ng mga bata, inuwi pa rin niya ang bag na naglalaman ng bigas at ibang pagkain. Hindi siya nakaramdam ng kahit na kaunting awa. Nang makauwi siya sa bahay, pinagsabihan niya si Julius na wala siyang dapat na pakialaman sa mga ayuda at huwag na niyang uulitin ang pagbibigay sa ibang tao. Ay, grabe naman po kayo. Sana kahit yung bigas na lang na pangsaing ngayon ang binigay nyo. Tapos 1 sardinas. Para yun lang naman po. Tama lang yon. Para alam niyang masama ang ginagawa niya. Kapag kasi pinagbibigyan mo ang isang tao, masasanay yan. Kaya ikaw, huwag kang bigay ng bigay. Sa susunod na may makita akong nabawas dyan dahil bilang ko lahat yan, maski butil ng bigas, alam ko kung may nabawas, talagang isusumbong kita sa nanay mo. Nagiging magnanakaw ka na. Tita, hindi po yung pagnanakaw. Namimigay lang po ako. Sasabihin ko rin naman po sa inyo yun eh. Kaso, inunan nyo na po ang galit. Tapos, ang nakakahiya pa, pinuntahan nyo pa siya sa bahay nila. Walang nakakahiya sa ginawa ko. Siya ang dapat na mahiya. Hindi siya dapat ganun umasta, kahit na nagugutom na ang pamilya niya. Alam niya kasi na mabait ka eh. Kaya sa'yo siya lumapit. Kung sa akin yan, baka mas masasakit na salita pa ang narinig niya. Yun na nga po eh. Kasi ganyan kayo magsalita. Tapos, hindi nyo rin naman tutulungan. Ay, gabi na, Julius. Bakit gusto mo pang maubos ang oras natin sa pagtatalo na to? Hindi ka naman mananalo dahil bata ka lang. Mas may alam ako sa'yo pagdating sa buhay, kaya manahimik ka dyan. Natapos ang gabi nila, na panay bunganga ni Jolina ang naririnig. Maging ang mga anak niya ay pinagsabihan niyang wala ni isa sa kanila ang maaaring gumalaw ng ayuda at tanggihan nila ang sino mang manghihingi sa kanila. Hanggang kinabukasan ay hindi tumitigil si Jolina sa pagbubunganga. Umuwi na lang muna si Julius sa bahay nila dahil nananawa na siya sa boses ng tiyahin. Habang nagpapahinga si Jolina, napansin niyang dumaan ang kanyang kumare. Wow! Ayos ah! Ang ganda ng buhok mo! Straight na straight! Sinabi sa kanya ng kumare niya na kapapaayos niya lang ng buhok kaninang umaga. Nagbayad siya ng 300 pesos para sa treatment. Hinawakan ni Jolina ang buhok ng kumare niya at napansin niya na malambot nga ito. Tingnan mo ang buhok ko. Mukhang walis tambo, ano? Kay Maria ka nagpaayos? Talaga bang mga 2 hours lang yan ginawa? Ayos na rin. Magkano kaya magpariban sa kanya? Maiksi lang naman ang buhok ko eh. Madali lang tumaayos. Siguro kaya na ang 500 ano? Hindi naman siya sa salon naggagawa eh. Sinabi na lang ng kanyang kumare na mas maganda kung si Maria ang tatanungin niya para malaman kung magkano aabutin ang pagpapaayos ng kanyang buhok. Nang oras din na yon ay pinuntahan ni Jolina ang bahay ni Maria at naabutan niya itong nag-aayos ng buhok ng isa nilang kapitbahay. Maganda ang pagkakagawa sa buhok ng mga kababaihan na nakikita ni Jolina, kaya naeengganyo rin siya na ipaayos ang kanya. Hindi siya papayag na mukhang walis tambo ang buhok niya, habang malambot naman ang sa iba. Matagal na rin kasi niyang nais na ipagawa ang kanyang buhok. Ang problema ay nauubos niya sa sugal ang pera na binibigay sa kanya ng kanyang asawa at namamahalan din siya sa presyo sa salon. Wow, ang ganda niya na! Ang kintab pa! Dati mas malala pa ang buhok niyan kaysa sa akin. Kaya mo ba sa reband?
Ayoko kasi ng treatment lang. Mas maganda kapag straight talaga. Gusto ko yung pangmatagalan. Kaya ko naman pero magpapahinga muna ako. May katagalan ng reband, baka abutin tayo ng 6 hours dyan sa buhok mo. Kung gusto mo, pupuntahan na lang kita sa bahay nyo. Patutulugin ko lang ang mga bata. Andito naman na ang asawa ko eh. Pwede niyang bantayan saglit ang mga anak namin. Oo, sige. Ayos lang sa akin. Maliligo muna ako at magluluto para makakain na rin ang mga anak ko. Hintayin na lang kita sa bahay. Bilisan mo ha. Ayoko matagal maghintay. Sige, pero huwag kang maglalagay ng conditioner sa buhok mo ha. Baka hindi to malabang gamot. Masayang bumalik sa bahay nila si Jolina. Sakto namang matapos siyang maligo ay dumating na si Maria at inayos ang mga gamit na dala niya. May malalaking gamot na bitbit ito at ang iba pang kagamitan. Sigurado ka bang safe itong pang-reband mo? Hindi ba masusunog ang buhok ko? Naaalala ko pa mga kapitbahay namin nung dalaga pa lang ako. Nasusunog ang buhok nila dahil sa tapang ng gamot. Hindi naman siguro ganun ang mangyayari sa akin, ano? Matagal mo na ba tong ginagawa? Nagtrabaho ako noon sa isang salon, kaya alam ko to. Halos 5 taon din ako sa trabaho ko na yun. Ngayon na lang ulit ako nakapag-reband dahil wala akong gamit. Sakto, kanina dumating ang asawa ko, binigay daw ng amo niya yung mga blower at plancha, tapos iba pang mga gamot. May-ari kasi yun ng salon. Kaso balak na raw isarado. Yung dating salon nila ang inaayos ng asawa ko, gagawin na lang siyang coffee shop. Mabuti nga sa akin binigay ito eh. Paano yung kasama raw ng asawa ko, wala pa naman daw nobya. Kaya hindi niya alam kung sinong gagamit. Malaking tulong din ito sa akin para may pandagdag kabuhayan. Aba ayos, libre lang pala ang puhunan mo dyan. Tapos nagpapabayad ka sa iba? Grabe naman yun. Hindi ba dapat libre na lang din? Kasi bigay lang naman sa'yo yan. Hindi naman po kasi libre ang effort kasi nakakangawit din ang magplantsa at dapat eksperto din sa paghawak ng buhok para hindi maluto at masunog. Kaya hindi lang naman sa gamit nakadepende ang binabayaran ninyo. Kaya mura lang din po ang singil ko, parang pambayad lang din sa akin mismo. Para namang sinusumbat mo sa akin kung mapapagod ka. Trabaho mo yan, malamang. Ang sakin lang, kapag libre mo naman nakuha ang mga gamit mo, sana huwag kang maging gahaman magpresyo ng pagpapaayos ng buhok. Sige, okay na siguro ang 300 para sa reband. Ang nipis lang nitong buhok ko, tapos hanggang balikat lang. Hindi ka naman nalugi dyan, no? Wala ka namang babayaran na pwesto, hindi katulad sa mga salon. Saglit na napatigil si Maria sa kanyang ginagawa. Mariin siyang napapikit. At sa mabigat niyang paghinga, sumang-ayon siya sa gustong presyo ni Jolina. Alam niya kasi na kahit makipagtalo siya, hindi pa rin siya magwawagi. Mas mananaig pa rin ang kagustuhan ng ginang. Uupo na ako rito ha. Basta, alam mo ang gagawin mo. Huwag mo ipahiya ang sarili mo. Mataas ang expectations ko sa buhok ko eh. Kaya gusto ko maging maganda at healthy yan. Naku, huwag kang magtatangka na sunugin yan. Sinimula ni Maria na ilagay ang mga proteksyon sa katawan ni Jolina at sa kanya nilagay ang unang gamot. Habang pinababad nila ng 1 oras yon, panay ang tanong ni Jolina kung ayos na ba. Dahil natatakot siya na masobrahan ang pagbabad sa kanyang buhok. Panay ang tingin niya sa orasan at sa salamin. Ate Jolina, hayaan mo lang ako. Trabaho ko yan, alam ko ang ginagawa ko. Kapag sinabi kong pwede na yung banlawan, pwede na. Pero sa ngayon, hayaan mo munang mababad yan. Hindi naman matapang ang ginawa ko dahil inayon ko lang sa texture ng buhok mo. Tingnan mo nga, pakiramdam ko lagpas na to ng 1 oras eh. Baka pag banlaw mo nito maglagas na ang buhok ko. Nako, kapag nasira talaga ang buhok ko, mananagot ka sa akin. Malapit pa naman na ang graduation ng anak ko. Siguraduhin mo lang na maganda ang kalalabasan nito ha. Kundi idedemanda kita. Demanda ka agad? Unang babad pa nga lang ang ginagawa natin. Hindi pa nga yan nababanlawan. Ay, tama na tong pagbabad. Banlawan mo na. Natatakot ako eh. At wala pa naman akong tiwala sa'yo.
Kung hindi lang mura ang pagpapariban sa'yo, hindi ko to gagawin. Bilisan mo na, Diyos ko po, kinakabahan talaga ako. Inaalala ko na baka pagbanlaw ko, malagas na lahat ng buhok ko. Huwag naman po sana. Kahit napigilan ni Maria si Jolina na wag munang banlawan ang kanyang buhok, ay ginawa pa rin ito. Hindi siya natigil sa pagsasalita habang inaalis niya ang unang gamot. Tanging buntong hininga lang ang nagawa ni Maria at tinulungan ng ginang na banlawan ang kanyang buhok. Mabuti naman at may buhok pa ako. Siguro kung nagtagal pa ng ilang minuto, doon na nalagas lahat. Hindi ka naman siguro gumaganti sa akin, ano? Bakit naman po ako gaganti? Hindi pa nga po maayos ang pagkakababad niyan. Hilaw pa ang buhok mo, pero wala na akong magagawa kasi nabanlawan mo na. Hindi ko naman pwedeng ulitin ang paglalagay ng gamot dahil baka doon na masunog yan. Ay oo, wag na. Okay na yan. Basta wag lang masira. Mas mahirap namang makalbo ako. Sige po, umusog kayo rito, hindi umaabot ang plancha. Oh, dahan-dahanin mo ang pagpaplantsa mo sa akin ha? Baka mamaya mapaso mo ang anit ko. Ang tenga ko, tingnan mo maayos ba ang nakatabing? Double check mo muna, huwag kang basta lang gumalaw dyan. Siguraduhin mo munang safe ang kliyente mo. Siguro kung nasa salon ka, baka nawalan ka na ng trabaho dahil sa dami ng reklamo sa'yo. Alam ko po ang ginagawa ko. Ilang taon ko itong trabaho. Hindi ko naman nakakalimutan to. Hayaan mo lang po ako kasi ako ang gumagawa sa buhok nyo. Kahit nung nagtatrabaho ako sa salon, wala akong reklamo na natatanggap. Hinahanap pa nga ako ng mga customer dahil ako ang nirerekomenda sa kanila. Sus! Malamang yan ang sasabihin mo. Kwento lang naman eh. Wala naman akong kakilala na naging kliyente mo kaya bakit ako maniniwala sa'yo? Ganyan naman ang sinasabi ng karamihan para magtiwala sa kanila. Itanong niyo po sa mga kakilala niyo rito. Alam po nila na magaan talaga ang kamay ko. Dahil sa ingay nila, tumayo si Julius mula sa pagkakahiga niya sa duyan at lumapit sa kanila. Tita, ang ingay mong ayusan ng buhok. Kung ako yan, papasuin talaga kita. Hindi ka nalang manahimik. Kanina pa po ako inaantok, hindi ako makatulog sa boses mo. Panay ka po reklamo eh. Kahit nasa salon ka po, kung ganyan ka, baka hindi po nila ayusin ang buhok mo. Aba bastos na bata to. Hindi ko naman sinabi na diyan ka sa duyan matulog. Akala ko ba umuwi ka sa inyo? Bakit nandito ka pa? Diyan ko nga po gusto dahil mahangin. At tutulungan ko si Ate Maria kapag babanlawan na po ang buhok mo. Kasi nga, kapag nagplantsa na siya, bawal na mabasa ang kamay niya. Baka mapasma po siya. Ganyan po kasi yung kay Mami nung nakaraan. May pumunta po sa bahay na nag-ayos ng buhok niya. Nagpatulong po sa akin na magbanlaw. Hayaan mo siya. Trabaho niya yan. Binabayaran siya para gawin yan. Masyado ka matulungin. Umuwi ka doon sa inyo kung ayaw mo mainitan dito at kung ayaw mong marinig ang boses ko. Hindi na po. Dito na lang po muna ako. Basta, huwag ka na lang pong madaldal. Katulad nga po ng sinabi nyo, trabaho ni Ate Maria yan. Kaya hayaan mo po siyang gawin. Hindi yung panay po kayo comment. Hindi nyo rin naman po alam paano mag-alaga ng buhok. Matapos lang ako rito. Yung bibig mong paplantsahin ko. Hindi nakinig ang pamangkin niya. Bumalik ito sa pagkakahiga sa duyan at nakatingin lang kung paano inuunti-unti ni Maria na plantsahin ang hibla ng buhok ni Jolina. Maayos naman siya magtrabaho. Hindi masakit sa ulo, pero sadyang marami lang reklamo si Jolina. May iba pang mga kapitbahay na lumapit sa kanila at nakikipagkwentuhan kay Jolina. Kaya naging dagdag pahirap yon kay Maria. Ate, wag mo masyadong igalaw ang ulo mo. Iuusog ko rin tong electric fan dahil hinahangin ang buhok, nahihirapan ako. Nagbubuhol-buhol siya. Tapos wag kang lingon ng lingon. Diyan mo lang ipaling ang ulo mo. Baka kasi hindi ko maayos ang pagpaplantsa at may makaligtaan ako. Mamaya hindi pa maging maayos ang resulta nito. Naiinitan ako tapos aalisin mo ang electric fan. Anong gusto mo, pawisan ako rito?
Ikaw ang mag-adjust, hindi ako. Saka nakikipag-usap ako sa mga kumari ko. Oh. Anong gusto mo, hindi ako lilingon? Alam mo, Maria, ikaw na nga lang ang binabayaran, ikaw pa ang panay reklamo. Daig mo pa nagtatrabaho sa salon na. Matuto ka naman mag-adjust. Napailing na lang si Maria dahil sa mga salitang binitiwan ni Jolina. Hanggang sa natapos siya sa unang plancha. Nakaramdam siya ng ngawit dahil masyado talagang malikot ang ulo ng kliyente niya. Inilagay na niya ang pangalawang gamot. Binanlawan sa tulong ni Julius at ang huling pagpaplantsa sa buhok ni Jolina. Ilang araw bago ko tumanlawan? 3 ba? Pwede ko bang ipitan yan kapag naiinitan ako? Masyado pa namang mainit ang panahon ngayon. Opo, sa pangatlong araw banlawan nyo tapos puro conditioner lang muna ang gamitin nyo. Huwag muna kayo magsha-shampoo. Sana kung maiiwasan na huwag munang ipitan lalo na kung mahigpit. Kasi baka masayang lang ang pagpapariband nyo. E di magkakaroon naman ng balakubak ang ulo ko kapag walang shampoo. Paano naman yon? Baka nakakadiri naman. Maganda nga ang buhok ko, namumuti naman sa balakubak. Baka naman pwede mag-shampoo. Gawa-gawa mo lang na bawal. Yung sa kakilala ko nga, unang araw lang ng reband niya, binanlawan na. Tapos nag-shampoo siya. Maayos naman. Siguro nasa gumagawa lang yan. Kung magaling ka talaga, pwede rin yung ganon. Mga 1 buwan lang naman kayong hindi gagamit ng shampoo at sa anit nyo lang gagamitin. Tapos yung conditioner nyo, dapat sa laylayan lang ng buhok para hindi mag-dry. Imposible naman po ata yung sinabi nyo na 1 araw lang. Kahit sa mamahaling salon kayo magpunta, walang ganon. So paano? May chance na kapag binanlawan ko to magdadry? Aba, nalugi naman ata ako. Baka mamaya mga 2 months lang itagal ng reband ko. Hindi ba dapat mga 1 year ito? Nakadepende kasi yan sa pag-aalaga ng buhok mo. Kung hindi mo nga alagaan, malamang mabilis lang na masisira. Kahit saan ka naman magpaayos ng buhok, ganun ang sasabihin nila. Inayos ko na po, kayo na lang ang mag-maintain. Nakakadismaya naman, mukhang nasayang lang ang 300 ko dito ah. Tapos babalik lang din pala sa dati. Kaya wala akong tiwala sa mga home service na reband, tapos kuryente ko pa ang gamit. Wala, nadaya ako. Aray ko! Napaso ang anit ko, oh. Ano ba naman yan, Maria? Hindi ka nag-iingat. Ang sakit! Napatayo si Jolina sa kinauupuan niya at napaatras naman si Maria sa gulat. Baka sa mukha ng ginang ang inis dahil sa naramdaman niya. Ay, sorry te, gumalaw ka kasi. Hindi naman dumikit yung usok yun ng plancha, umabot sa anit mo. Ang sabi ko kasi huwag ka munang lingon ng lingon, nahihirapan akong kontrolin. Hindi dumikit? Tanga ka ba? Ako ang nakaramdam kaya alam kong masakit. Kung ikaw kaya ang pasuin ko. Aray ko po, mukhang magsusugat to ah. Bilisan mo nga dyan, nakakabwisit ka. Ayusin mo ang trabaho mo. Hindi ako mag-aaksaya ng 300 para lang masaktan. Hindi ko sinasadya, te. Patapos na ako. Huwag ka na lang masyadong malikot. Baka mapaso ka ulit. Tanga-tanga! Nakakainis! Kinapa ni Jolina ang napaso niyang anit. Pakiramdam niya ay nagtutubig yon. Natapos sila noong medyo nagdidilim na ang kalangitan. Wow! Ang ganda pala niyang buhok mo, tita. Mukha kang bumata ng 5 taon. Ang galing talaga ni Ate Maria. Deserve niyang may dagdag na bayad. Manahimik ka nga dyan, Julius. Paano ko dadagdagan ng bayad sa kanya? Pinaso niya nga ang anit ko. Ang sakit kaya? Eto, 250 na lang. Bayad mo pa sa pinangmerienda ko sa yung biskwit kanina. Tapos doon sa tubig na malamig. Galing sa rep yun, kaya gumastos ako ng kuryente. Tama na siguro yan. Pinaso mo rin ako at hindi pa sure kung maganda ang kalalabasan nitong reband ko. Kapag ito pangit after 3 days, ibalik mo yung binayad ko, ha? Grabe ka naman, tita. Hindi ka na naawa. Ilang oras niya yung ginawa, tapos babaratin mo pa. Wala ka naman makikita na kaya mag-riban ng ganyang kamura. Ang pangit pa ng buhok mo kanina. Mukhang walis tambo. Tapos ngayon, shiny na. Kawawa naman yung tao. Anong alam mo sa kawawa-kawawa na yan, Julius? Hindi naman niya binili ang mga gamit niya.
Bakit, namuhunan ba siya? Baka naman karmahin siya kung mahal pa siya maningil. Kahit alam naman niyang bigay lang yung mga gamit niya. Sige nga, kapag ba nakatambay lang siya dyan, makakahagilap pa siya ng 250. Okay na to, te. Salamat. Alam ko, matutuwa ka sa kalalabasan ng buhok mo sa mga susunod na araw. Ibigay mo na lang din po yung mga biskwit doon sa loob. May mga pinadala po si daddy sa akin, di ba? Ayoko naman po nun eh. Ibigay mo na lang po para sa mga anak niya. Huwag mong pakialaman yon, ibebenta ko yon. Anong pamigay-pamigay? Nagbayad na nga ako, gusto mo pang dagdagan? Hindi na, salamat na lang. Okay na tong 250 sa akin, makakabili na rin to ng gatas. Aba talaga magpasalamat ka pa dahil binayaran pa kita. Umalis na rin kaagad si Maria at hindi na nilingon pa ang lokasyon ng bahay ni na Julina. Si Julius ay kanina pa nagsasabi sa kanyang tiyahin na sana ay naawa naman siya sa ginawa niya kay Maria. Ngunit pinagalitan lang siya at sinabi na masyado pa siyang bata kaya hindi niya pa alam ang mga nangyayari sa paligid. Hindi makakabuti sa kanya kapag palagi siyang mabait. Masasamantala lang ng mga taong katulad ni Maria ang kabutihan niya. Kinabukasan, walang nagbago sa sakit ng anit ni Julina. Halika nga rito, Julius. Tingnan mo nga tong ulo ko. Nagtutubig ano? Ang sakit eh. Opo. May butlig-butlig siya at may lumalabas na tubig. Ang baho naman ng ulo mo, tita. Kadiri. Ang arte nito? Baka amoy lang yun ng gamot kahapon. Hindi naman yung amoy ang pinapatingnan ko. Kung malala ba ang sugat? Hindi naman po amoy gamot yung baho. Amoy sugat po na hindi ko po maintindihan. Nakakasuka po. Agad na umiwas si Julius para kahit na paano ay makalayo sa naaamoy niya. Ang tiyahin naman niya ay nagalit sa kanya. Ang sakit talaga ng anit ko. Buwisit naman talaga oh. Sabi ko na nga ba napaso ni Maria ang anit ko tapos ang sasabihin niya na usok lang? Magkakaganito ba to kung usok lang? Kaya dapat talaga hindi ko na siya binayaran eh. Ang laki ng perwisyo na nagawa niya sa akin. Kumuha ka nga ng gamot doon at lagyan mo tong ulo ko. Ayoko po. Ang baho niyan. Umaalingasaw po eh. Baka masukahan ko lang po ang ulo niyo. Huwag ka mag-inerti dyan. Ano, bakla ka ba, ha? Kumuha ka na doon, ang aga-aga pinapainit mo ulo ko. Hindi na nakatanggi pa si Julius. Sinunod niya ang utos ng kanyang tiyahin. Kumuha siya ng kapsulang gamot at ibinuhos niya ang laman nun sa nagtutubig na sugat sa ulo ng tiyahin. Habang kinakalat niya ang gamot, sumasalubong sa kanya ang kakaibang amoy ng sugat. At dahil katatapos lang kumain ng bata, naisuka niya ang mga kinain niya sa ulo ng kanyang tiyahin. Ay! Buwisit ka talaga, Julius! Bakit mo sinukahan ang ulo ko? Tanga mo talaga! Nakakadiri ka! Ano na gagawin ko ngayon? Maliligo ako kahit na hindi pa pwedeng basain ang buhok ko? Nakakainis! Sinabi ko naman po kasi sa inyo na hindi ko po kaya eh. Dahil sobrang baho po talaga. Nag-iinarte ka lang eh. Hay nako! Bakla ka talaga! Walang pagpipilian si Julina kundi ang maligo dahil puno ng suka ang kanyang ulo. Habang tumatama ang tubig sa kanyang anit, para bang nasusunog ito. Kaya mabilisan lang din siyang naligo upang palagyan ulit ng gamot ang ulo niya. Pero habang nagpapatuyo siya ng kanyang buhok, nakapa niya ang kanyang anit na may mga sugat pa. Hoy, halika nga rito, Julius. Tingnan mo nga ang ulo ko. Parang may nakakapa ako eh. Ayan. Parang may gumagapang. Tingnan mo, baka may naiwang dumi. Ayoko nga po, tita. Tawagin ko na lang po si Kira para siya ang tumingin dyan. Feeling ko po, masusuka po uli ako eh. Tumakbo si Julius para tawagin ang pinsan niya. Lumabas din naman kaagad si Kira ng kanyang kwarto at nilapitan ang ina.
Nang unang hawi niya sa buhok ay napasigaw siya. Ano ba? Bakit ka ba sumisigaw, ha? Diyos ko naman, kayo mga kabataan masyadong maaarte. Pinasilip ni Kira ang pinsan sa ulo ng ina. Doon nalaman ni Julius kung bakit bigla na lang sumigaw ang pinsan. Yak! Ano yan, tita? May uod na lumalabas sa ulo mo. Maliliit lang siya as in. Nakakadiri naman yan. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Bakit naman uuuri ng ulo ko? Baka sasuka mo yan kanina. Tanggalin mo nga. Sinubukan ng dalawa na tanggalin ang maliliit na uod. Ngunit mas dumodoble ang dami nito at dahil na rin sa mabahong amoy, ilang beses silang nasuka at hindi na nila ulit nilapitan ang ulo ni Jolina. Sa galit ng ginang, pinagalitan niya ang dalawang bata. Matapos nun ay sumugod siya sa bahay ni Maria para ireklamo ang nangyari sa kanyang anit. Alam mo ba nangyayari sa akin? Buwisit ka, halatang hindi ka marunong magreband. Nagkasugat lang ako. Dahil dyan sa 250 na yan, ang laking perwisyo mo sa akin. Kailangan ko pa magpunta ng doktor para lang maipagamot ko to. Sagutin mo ang gastusin ko, ha? Bakit kailangan kong sagutin? Hindi ba kaya mo naman na yan? Lalo na at ikaw rin naman na may kagagawan yan. Marami ka naman kamong napagkukuhanan ng pera. Lapit ka na lang sa mga ayuda o kaya mga politiko na nagbibigay ng medical assistance. At talagang namimiloso po ka pa? Siguro dahil sa inggit mo kaya mo ako ginanito. Ano? Sabi na pakitang tao lang yung murang serbisyo mo ng reband. Sana, karmahin ka dahil dyan sa masama mong ugali. Kung nakakarma ang mga taong may masasamang ugali, siguro dapat tanungin mo ang sarili mo kung kasama ka na ba sa mga nakakarma. Huwag mo isisi sa akin ang mga nangyayari sa'yo. Sige, maging masaya ka ngayon dahil sinasabi ko sa'yo, sa oras na maging maayos ako, gagantihan kita. Sa'yo na yan 250 na bayad ko para sa buhok kong sinira mo. Animal ka talaga! Galit na bumalik si Jolina sa kanilang bahay. May mga kakilala siyang nasasalubong pero nilalayuan siya dahil may mga likidong tumutulo galing sa kanyang ulo. Kapag nadadaanan niyo ng hangin ay nangangamoy malansang sugat. Sinubukan ni Jolina na gamutin ang sugat sa anit. Pinaligo na rin niya ang mga erbal, naglagay ng mga pamahid at nagpunta sa doktor. Ngunit walang nagbago. Ano kayang nangyayari sa akin? May mga maliliit na uod na lumalabas tuwing 8:00 ng umaga. Tapos sobrang hapdi pa ng anit ko. Parang minuminuto na papaso. Ay, buwisi talaga. Baka po kasi nakakarma ka na nga, tita. Naririnig ko po kasi sa kapitbahay natin na baka yan na ang balik sa'yo ng kasakiman mo. Sinong kapitbahay yan? Baka si Maria yan. Nagpapakalat na naman siya ng mga maling balita. Ano, siya na ngayon ang bida sa lahat. Hindi lang naman po si Ate Maria. Marami pa po sa ibang kapitbahay natin dito. May kuhanan nga raw po pala ng ayuda bukas. Hindi ko po alam kung makakasama ka po ron. 2,000 raw po yun eh. Bukas? Sino nagsabi? May listahan daw ba? Bakit wala man lang nagbabalita sa akin? Tingnan mo, mga sakim talaga sila. Dapat sila ang nakakarma hindi ako. Bakit nila tinatago sa akin na may bigayan ng pera bukas? Baka akala nila galing sa sarili nilang bulsa yon. Galing naman yun sa gobyerno. Hindi ka naman po makakasama doon. Dahil asawa ng mga mangingisda lang daw po ang mabibigyan. Hindi naman po mangingisda si Tito. Aba kahit na! Lahat ng bigayan ng pera at ayuda dapat meron ako. Anong oras ba yun bukas? Makikipila ako. Hindi ko po alam. Baka 8 a.m. po. Ganun naman po kadalasan ang kuhanan ng ayuda, di ba? Tinandaan ni Jolina ang sinabi ng kanyang pamangkin. Kaya kinabukasan ay maaga siyang nagising at nag-ayos. Nagsuot na lang siya ng pantakip sa kanyang ulo para hindi makita ng iba ang sugat niya.
May bitbit din siyang bimpo na ipamumunas niya sa kanyang ulo kung sakali man na may tumulong likido. Pagpunta ni Jolina sa court, may iilang mga tao na ang naroon. Nakikipila sila sa listahan. Ayan, magkakapit-bahay lang tayo pero hindi nyo man lang ako sinabihan. Bakit nyo sinosolo ang bigayan na to? Mga timawa kayo sa pera, no? Baka akala nyo hindi ko to malalaman. Nagsabi ang kapitbahay niya na hindi rin naman nila inaasahan na magkakaroon ng ayuda dahil may nagbahay-bahay lang noong nakaraan at nagtanong ng mga mangingisda. Nagpalista lang sila. Inirapan lang ni Jolina ang mga kakilala niyang nagsasalita at nagpunta siya sa isang lamesa kung saan naroon ang listahan ng mabibigyan ng pera. Bakit wala ang pangalan ko rito? Hindi pwede yon. Unfair to para sa akin. Nagtanong ang babae kung mangingisda ba ang asawa niya at sinabi ni Jolina na nung 1 linggo lang galing sa laot ang asawa niya, ngunit ngayon ay may ibang pinagkakaabalahan. May hinanap na mga papel ang babae, katulad ng ID o pangalan ng bangka na sinasampahan ng asawa niya. Ngunit walang maibigay si Jolina. Kaya pinatabi muna siya sa isang gilid dahil nahaharangan niya ang pila na hindi umuusad. Hindi patas tong ginagawa ninyo. Hindi makatarungan na basta nyo na lang ako paaalisin dahil lang hindi ko maibigay ang hinahanap ninyo. Hindi nyo naman pera yung ipamimigay Pera ng gobyerno yan. Kaya bilang isang mamamayang Pilipino na may kapangyarihan ng boto, dapat pinapriority nyo ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo nililista ang pangalan ko. Ipinaliwanag ng babae na kailangan nilang unahin ang mga nasa listahan dahil baka kapusin sila ng budget at hindi mabigyan ang iba. Mas lalo itong ikinagalit ni Jolina kaya kinuha niya ang papel at pinagpupunit ito. Kung hindi nyo ako mabibigyan, wala dito sa atin ang makakakuha ng ayuda. Nanlalamang kayo ng tao Alam nyo sa mata ng Diyos, hindi maganda yung ginagawa ninyo. Pera ang sinasamba ninyo. Nagalit ang ibang mga nakapila dahil sa iskandalo na ginawa ni Jolina. Dahil sa halip daw na mapabilis lang ang proseso ng ayuda, pinatagal niya pa dahil lang sa pagpupumilit niyang makakuha siya. May mga kakilala siya na nagsabi sa kanya na marami na rin naman siyang nakuhang ayuda at kasali siya sa ibang benepisyo ng gobyerno na dapat ay para lamang sa mahihirap. Huwag kang makialam dito, Hindi naman sa'yo kumukuha ng pera para mag-comment ka ng ganyan sa akin. Hindi matutuloy ang bigayan ng ayuda kung hindi ninyo ako bibigyan. Sa inis ng isang babae ay itinulak niya si Jolina. Dahilan upang matumba ito at matanggal ang tabing na nasa ulo niya. Agad namang umihip ang malamig na hangin na siyang naging dahilan upang maamoy nila ang masangsang na amoy galing sa ulo ni Jolina. Ang OA niyo Bakit? Nababahuan ba kayo sa akin? Ganyan lang ang baho ng mga ugali ninyo. Mas nakakadiri pa nga kayo. Ang gaganid ninyo pagdating sa pera ng gobyerno. Gusto nyo, sa inyo lang napupunta. Napasigaw ang isang babae matapos niyang makita ang mga uod na gumagapang sa ulo ni Jolina. Dahil doon ay napilitan ng mga opisyales na palabasin siya sa court. Kahit na anong pagwawala niya, hindi siya pinahihintulutan na makapasok sa loob at makapanggulo pa. Simula nang nangyari yon, naging tampulan na rin ng tsismis si Jolina. Naaapektuhan na ang pamilya nila, lalo na ang mga anak niya. Bakit hindi ka papasok? Ano gusto mong gawin? Maging tambay na lang habang buhay? Umiyak ang anak niya at sinabi na palagi siyang inaasar ng mga kaklase niya na buhay pa ang kanyang ina pero nilalamon na ng uod. Maging ang bunso niyang anak ay hindi na rin lumalabas ng bahay dahil naririnig niya lang palagi ang usapan tungkol sa kanyang ina. Habang lumilipas ang mga araw at ilang linggo, nanatiling ganoon ang kalagayan ni Jolina. Bumababa na rin ang kanyang timbang.
Nawawala ng paunti-unti ang kabuhayan nila at kahit ang mga ayuda na dati ay palagi niyang inaabangan ay wala na. Nararanasan na niya ngayon ang buhay ng mga taong sinasabi niyang wala siyang pakialam. Ang problema ng iba ay siya ng problema niya ngayon. Tita, may nakuha po akong ayuda. Ito po isa. Ito yung utos sa akin ni Tito. May nagbigay raw ng isang stab sa inyo. Buwisi talaga? Sinasamantala ng mga walang hiya ang kalagayan ko. Bakit pa kasi nagkaganito ang buhok ko? Sa halip na maging maganda, naglalagas na ngayon. Nakakalbo na ako. Mas lalong nakikita ang nakakadiring sugat sa anit ko. Lahat talaga to kasalanan ng walang yang Maria na yun eh. Siguro, masaya na siya ngayon sa nakikita niyang kalagayan ko. Buwisit! Buwisit! Pinagsisipa ni Jolina ang mga gamit na nasa harapan niya. Sinubukan niya rin na magpunta sa doktor pero walang nagbabago sa sugat niya. Ayaw niyang gumastos ng mas malaki kaya hindi niya sinunod ang payo ng doktor na operahan ang kanyang ulo. May takot din siyang nararamdaman. Ilang buwan ang lumipas, bakasyon na ng mga bata at mas maraming kaganapan sa buhay nila. Ngunit palagi lang siyang nagtatago sa loob ng bahay. Paminsan ay nasa labas siya upang magpahangin, ngunit ang mga dating kumare kung ituring niya ay iniiwasan na rin siya. Napaka-aarte naman ng mga to. Akala mo naman kung sino sila? Kung nakakahawa lang sana tong sakit ko, lahat sila binigyan ko na. Kung makaiwas sa akin, akala mo kung sinong malilinis? Ngayon lang naman inuuod ang ulo dahil sa punyetang sugat na kagagawa ni Maria. Siguro expired na yung ginamit niyang gamot sa akin. Habang nakatambay siya sa labas ng bahay, nahagip ng kanyang mga mata si Maria na naglalakad at may bitbit itong bag. Ayun ang demonyita! Mukhang may mabibiktima na naman siya sa pagre-reband niya na yan. Nako po! Dapat sa ganyang kinukulong eh. Hindi na kailangan pang tawagin si Maria dahil kusang lumapit sa kanya ang babae. May ngisi pa sa labi nito habang pinagmamasdan ang halos makalbo ng ulo ni Jolina. Ang ganda ng buhok mo ngayon ah. Mukhang bilang na lang sa daliri kung ilan ang natitira. Gusto mo ba ng treatment? At talagang nagawa mo pang mang-ines ha? Natutuwa ka na yung kliyente mo nagkaganito ang buhok dahil sa'yo. Sana hindi na lang ako nagpareband sa'yo eh. Sana makakuha rin ng leksyon ng mga taong lalapit sa'yo. Mura ka nga maningil. Malaki naman ang magiging epekto sa isang tao. Sa katunayan, ikaw lang naman ang nagkaganyan. Tingnan mo nga ang mga buhok nila. Maaayos at magaganda naman. Baka naman kasi dahil hindi sa reband. Baka dahil sa masamang ugali mo. Wow! Ako masama ugali? Kailan pa naging masama ang ugali ko, Aber? Isipin mong maigi, dahil kung hindi masama ang ugali mo, sana may mga taong gustong tumulong sa'yo. Masyado ka kasing sakim, Ate Jolina. Gusto mo lahat ng bagay mapupunta sa'yo. Kailangan palagi kang lamang sa lahat. O, ayan, ikaw na ang lamang sa lahat. Sa'yo na lang napunta ang mga kamalasan sa buhay. Gusto mo ikaw palagi ang nangunguna at bida, hindi ba? Ngayon, nararanasan mo nang maging bida sa lahat. Ang sasaya ninyo ngayon, palibasa, mga timawa kayo sa ayuda. Yung dapat na sa akin, napupunta na sa inyo. Sige lang, magpakasaya lang kayo dahil kapag nakarecover ako, mababawi ko rin lahat yan. Sige, yung mga bigas na nakukuha ninyo, lamunin ninyo lahat yan. Kaya hindi ka gumagaling eh. Kasi yung ugali mo mas nauna pang nabulok kaysa sa ulo mo. Ay talaga, masama na ang tingin ninyo sa akin dahil halata namang naiinggit kayo sa akin noon. Kasi mas marami akong ayuda kaysa sa inyo. Kasalanan ko bang mas maagap ako kaysa sa inyo, ha? Siguro hindi sapat yung nararanasan mo para ma-realize mo ang mga bagay-bagay. Tama lang yan, panghabang buhay mo na lang yung pagdusahan. Dahil hanggat hindi nagbabago ang ugali mo, hindi magbabago ang kalagayan mo. Hindi na naghintay pa si Maria na makapagsalita ang kausap. Mas lalo lang nabubuo sa kanya ang galit.
Si Jolina naman ay wala pa ring pakialam. Ngunit nang makaalis na si Maria, napasigaw siya dahil sa sobrang sakit ng anit niya. Julius! Julius! Halika rito, Julius! Ano pong nangyayari, tita? Bakit po kayo sumisigaw? Ha? Hala, ano pong nangyayari sa anit nyo? Grabe, ang lalaki at buong nana ang lumalabas. Parang sinusunog ang anit ko. Diyos ko po, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ganito? Humingi ka ng tulong, hindi ko na to kaya. Agad na itinakbo ni Julius ang tiyahin sa ospital upang maagapan ang sakit na nararamdaman. May ginawa ang mga doktor sa kanyang sugat. Tinurukan din siya ng mga gamot. Ngunit lahat yon ay inilabas lang din ng tubig na galing sa kanyang anit. Hindi na napigilan ni Jolina ang maiyak dahil walang kahit na anong bagay ang kayang magpagaling sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti na rin siyang nilalamon ng kamatayan. Ngunit pinahihirapan muna siya. Simula noon, hindi na nawala ang sakit sa kanyang anit kahit na lumipas ang ilang linggo. Nakaratay na lang siya sa kanyang higaan, hindi na niya magawang makatayo. Ang mga anak niya ang nag-aasikaso sa kanya sa tulong din ni Julius. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Bakit ako pa ang nagkakaganito? Bakit sa akin pa? Pwede namang ibigay ang problema na ganito sa ibang tao. Baka po kasi kailangan nyo na rin magkaroon ng pakialam sa iba. Baka kapag sa iba po nangyari yan, ang sasabihin nyo lang, hindi nyo na problema yan. Ngayon na problema nyo na yan, baka maunawaan nyo na rin po yung ibang tao. Hindi man po kaparehas ang sitwasyon nyo, pero mauunawaan nyo po na lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Hindi kumibo si Jolina. Nakatitig lamang siya sa kisame habang iniisip ang mga sinabi ng kanyang pamangkin. Doon lang bumalik sa kanyang isipan ang mga ginawa niya. Hindi niya mawari kung paanong sa ganitong kalagayan niya pa mapagtatanto na siya ang tunay na naging sakim. Wala siyang pakialam sa paghihirap ng iba, basta siya ay masaya. Sa paglipas ng mga araw, naubos na ng tuluyan ang buhok ni Jolina. Ngunit walang nagbabago sa mga sugat niya. Pinapaliguan na siya ng pinakulong erbal. May mga pinapahid din na galing sa doktor. Ngunit mas lalo lang lumalala. Kahit na ano pang gawin niyang paggagamot, mas nagiging masakit sa pakiramdam. Tita, may pindutan daw po ng 4-piece ngayon. Ako na lang po ba ang pipindot? Nasaan po ba ang ATM? Huwag mo na munang pakialaman yan. Hindi ko yun kukunin dahil ipapalipat ko na lang yun sa pangalan ni Maria. Oh? Bakit naman po? Bigla naman po kayong bumait. Baka mamamatay ka na po. Nagtataka lang po ako. Kasi kapag pindutan na ganyan, mas nangunguna ka pa po. Ay madalas nga po sumisingit ka pa sa pila para lang makauna ka. Tapos ngayon, bigla mo na lang naisip na ipamigay sa iba? Parang hindi na po ikaw yan. Hindi ba pwedeng gusto ko na ring magbago? Kapag masama ako, ang dami mong sinasabi. Kapag nagiging mabuti ako, ang dami mong pa ring komento. Nakakatuwa naman po ang bagong mindset nyo. Mukhang malaking tulong ang pagkakalbo nyo para matauhan kayo sa mga ginagawa nyo. Nakakapagpabago po pala yan ng ugali. Hinampas ni Jolina ang pamangkin na halatang nagpapatawa. Katulad ng sinabi ni Jolina, pinaubaya niya ang anumang meron siya sa mga taong mas higit na nangangailangan kaysa sa kanya. Sa katunayan ay hindi niya alam kung bakit nga ba gano'n na lang din biglang nagbago ang kanyang isipan.
Ang alam niya lang ay bigla siya nagising isang araw sa isang bangungot at ang tanging paraan upang maalis sa kadiliman na yon ay ang sundan ang liwanag. Ngunit hindi niya masusundan ang liwanag kung kapit siya ng kasakiman ng kanyang ugali. Habang unti-unting nagbabago ang ugali ni Jolina, parang napapansin niya na unti-unti na ring nagbabago ang kalagayan ng kanyang ulo. Tinanggap na niyang hindi na siya gagaling, kaya laking gulat niya nang isang araw ay bigla na lang tumigil ang pagtulo ng mabahong nana mula sa kanyang anit. Para nga pong natutuyo na ang sugat nyo. Siguro po, ituloy nyo lang po ang pagligo noong nilagang dahon na bigay ni Ate Maria. Dahon na bigay ni Maria? May dahon bang ipinabigay si Maria? Opo, sa katunayan nung isang araw lang po yun. Itinuro po niya kung ano ang gagawin sa dahon na yon. Kaya po tuwing 3:00 ng hapon, ibinubuhos po namin yun sa ulo nyo. Feeling ko po, yun ang malaking tulong sa inyo para matuyo ang sugat. Hindi na nagtaka pa si Jolina at hindi na rin siya nagtanong kung anong dahon yon. Ang alam niya lang ay may kaunti pa siyang pag-asa upang maging maayos ang kanyang kalagayan. Sa paglipas ng mga araw, dinadalaw na siya ni Maria upang tulungan ang mga bata na gamutin ang kanyang sugat. Huwag mo na lang munang tanggalin yung dahon na nakatapal sa ulo mo. Mga 3 araw huwag mong babasain. Nasabihan ko na ang mga bata para hindi manariwa ang sugat. Kasi kaunti na lang maglalangib na yan at tuluyang gagaling. Pero mahabang panahon pa bago ulit tumubo ang buhok mo. Salamat sa ginawa mo, Maria. Alam ko na may sama ka ng loob sa akin noon. Pero salamat pa rin dahil tinulungan mo ko. Huwag ka sa akin magpasalamat, kundi sa sarili mo. Dahil ikaw ang nagpagaling sa sakit mo. Anong ibig mong sabihin? Ang pagbabago mo ang tumulong sa'yo. Sana lang ay panindigan mo na yan. Huwag ka nang bumalik sa pagiging makasarili at sakim na tao. Gawin mong isang malaking aral ang anumang nangyayari sa'yo ngayon kung ayaw mong bumalik sa ganyang pagkalugmok. Tinanggap ni Jolina ang mga salitang binitawan ni Maria. Alam niya rin sa kanyang sarili na malaki ang pagbabago niya. Lalo na at sa mga naranasan at naramdaman niya, may panibagong pinto na nagbukas upang mas makilala niya ang bago niyang sarili. Sa paglipas ng mga linggo, buwan at taon, tuluyang naghilom ang sugat ni Jolina at naging maayos na ang kanyang buhay. Malaki ang naging pasalamat niya kay Maria na siyang tumulong din sa kanya. Tita, may 3 stab na bigay sa akin si Kapitan. Iyo daw po itong lahat. Basta, inabot niya sa akin ito eh. Tingin nga ako. Kanino tong 2? Ay, kinamang Raul pala to eh. Bakit dito binigay sa akin? Sige, dalhin mo yan sa kanila. Sabihin mo na lang na baka namali ng bigay si Kapitan. Kawawa naman ang mga yun. Ilang pamilya sila sa bahay nila, tapos ibibigay lang sa iba ang para sa kanila. Hindi kaagad kumilos si Julius. Nakatingin lang siya sa kanyang tiyahin. Oh, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Anong meron? May mali ba sa mukha ko? Bakit po binibigay mo nitong ganito? Totoo po ba na nagbabago na kayo, tita? Kasi po dati, halos makipagpatayan kayo para lang dito. Tapos ngayon, kayo na po ang kusa nagbabalik sa kanila. Ikaw talagang bata ka. Matagal na akong nagbago. Hindi naman yan magiging kabawasan sa akin. Kung para sa akin, simpleng bagay lang yan. Alam kong sa iba malaking tulong yan. Sige na at baka mabatukan pa kita. Nagtawanan ang magtiyahin matapos yung sabihin ni Jolina. Umalis na rin naman kaagad si Julius upang sundin ang utos ng tiyahin. Hay, napakagaan naman sa pakiramdam nito. Hindi ko alam na ganito pala kagaan sa dibdib kapag alam mong may nagbabago sa sarili mo. Alam kong marami pa akong dapat na malaman tungkol sa sarili ko at sa buhay ko.
Ang mahalaga ngayon ay nagkakaroon na rin ako ng pakialam sa kapwa ko. Walang mas hihigit pa sa tuwang nararamdaman ni Jolina. Dahil sa pagbabago niya, nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan sa kanilang lugar. Isa na siya sa tumutulong sa mga kabarangay niya at kalaban na siya ng mga taong sakim. Sa huli ay naging magkaibigan din sila ni Maria dahil nang humaba na ulit ang buhok ni Jolina, natuloy na rin ang pagpapaganda rito. Inisip na lang ng ginang na ang mga nangyari sa kanya ay maaaring isang pagsubok sa buhay niya upang imulat siya sa isang bagong pananaw na makakatulong sa kanyang sarili at komunidad. Na ang pagiging sakim at gahaman ni minsan ay hindi magbibigay ng pangmatagalang ginhawa. Maluwag sa kanyang kalooban na tinanggap ang pagtatantong mas masaya pa ring maging patas sa mundong walang nakatataas.